Magandang araw muli at ngayon ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at dun pa rin po tayo sa series natin ng The Redeemer God. So, ang ating pong verse ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Efeso 2:6 hanggang 7. So, sabi dito, dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa ating sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, napakaganda ng topic na to at tunay nga na ang sarap sa pakiramdam na dahil sa kabutihan natin Panginoong Kristo tayo ay muling naligtas. Binigyang kaligtasan ng ating Panginoon. So, ang ating title ngayon ay pinamagatang We Are Reigning Together with Christ. So, napakaganda ng topic na to at sabi nga ay dito pinapadama ng Panginoon yung pagmamahal niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung isipin natin na talagang mapalad tayo na kinalugdan ng ating Panginoon, mapalad tayo na binigyan ng chance na makarating sa trono ng biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. So, para po sa ating unang katuroan, sabi dito, we were dead on our sins. So, simula nung tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesukristo, ay tinalikuran natin yung kasalanan. At dahil nga sa habag ng ating Panginoon, malaya tayo na lumapit sa Kanya at through prayers ay makausap natin ang ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, we resurrected with Jesus already. So, we are resurrected with Jesus Christ. So, siya yung nagbigay sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay dun sa cross na grabing paghihirap yung inabot niya at yung lahat ng bagay na yun ay pinagkatiwala niya sa ating Panginoon at mapalad tayo na talagang tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Marahil yung hindi na-appreciate yung ginawa ng ating Panginoon sapagkat sa ibang bagay sila nakapokus. But as a Christian, alam natin kung papaano tayo binago ng ating Panginoon. At dahil nga sa ating Panginoong Jesus na hanggang ngayon ay patuloy na gumagabay at nag-iingat sa buhay ng bawat isa sa atin. So, pangatlo, sabi dito, we are reigning with Jesus now. So, ngayon, sabi nga nasa paghari na tayo ng ating Panginoong Jesus. At yung kaligtasan ay natanggap na natin simula nung sinuko natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Binigay ng buong buo yung ating buhay sa ating Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na we are perfect, but ang kagandahan lang kasi ay talagang lumalapit tayo sa ating Panginoon upang hindi magyabang kundi ibaba yung sarili natin na walang ibang dapat magkontrol nito kundi ang ating Panginoon. So, we are reigning with Jesus now. So, para naman po sa ating application, sabi dito, long for spiritual solid food. So, sabi nga ay hanapin natin yung spiritual na pagkain na kung saan ay bubusugin tayo ng salita ng ating Panginoon, kung sino ba talaga ang ating Diyos, or kung sino ba yung Diyos na mayroon tayo. So, long for spiritual solid food. So, manatili tayo sa pagbabasa, pagbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. At dahil alam natin na talagang ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay laging nandyan para palakasin tayo at bigyan tayo ng comfort and patuloy natin na pag-aralan palalo ang salita ng ating Panginoon upang sa ganon may makarinig tayo ng mga kakaiba ay mas maunawaan na natin na ito ay nakasulat sa salita ng ating Panginoon. Masasagot na natin sila. So, number 2, sabi dito,
let the reign of Jesus overflow through us. Ang paghahari ng Panginoon, sabi nga doon, let us overflow. Sabihin, ay hayaan na talagang mag-overflow yung kanyang yung buhay ng bawat isa sa atin. We need to overcome everything. At kung may mga bagay tayo na para bang nagdi-disappoint tayo, always remember na yung kaligtasan na binigay sa ng ating Panginoon, hindi yan naibigay sa lahat. Kaya mapalad tayo na natanggap natin ito. So number 3 sa dito, live a victorious Christian life. So again, kung marami man tayo mga bagay na napapansin sa iba't ibang klaseng lugar, we need to consider them. Kung ano ba talaga yung naging layunin niya, bakit ganun yung yung kasuotan, at yan yung nangyayari minsan na talagang kapag hindi tayo malalim yung pagkakakapit natin sa ating Panginoon, pwede tayong mabuwal. Kaya let's be ready for everything at huwag tayong magreklamo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Magtiwala tayo sa ating Panginoon sapagkat ang nais niya mga yan ay mapaganda ang buhay ng bawat isa sa atin. So, again, thank you for watching this video. Alam ko na marami tayong natutunan at marami pa tayong matututunan sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Salamat sa pakikinig at panonood. Pagpalain ka ng ating Panginoon.